さよなら。ようのそう。Ang pinakamataas na exorcist ng universe ay nag-iisip na kumpletong kontrol ay makakakuha niya ng happy. Ipinanganak niya ang mga demonyo. Ang kanyang mga alien ay may takot sa kanyang kapangyarihan. Ang Imperial Court ay bumubuo sa kanya ng isang gabi at inilipat ang kanyang mga estudyante. Siya ay reinkarnate sa isang mundo ng mga magos at demonyo upang maiwasan ang kanyang pinakamahusay na estudyante. Ang exorcist ay ipinanganak bilang Seika, ang ikalawang anak ng malakas na Lumprug Magic Clan. Hindi kailangang magiging magic. Ang kanyang pinakamalaking kapatid Glai bullies siya at Luft ay lumipad sa kanya. Siya ay unfazed. Alam niya na siya ay espiritual. Si Seika, na ngayon ay isang lalaki, pumunta sa labas at gumagawa ng lift Shikigami upang malaman tungkol sa bagong mundo. Luft nakikita sick as Shikigami crows lamang pag-atake Glai kapag sila ginagawang siya mula sa Glai's abuse. Ang clan ng Lamproj ay hindi nakatuon sa Seika, na ipinanganak sa isang mistress. Nakita niya ang isang malalaking, technologically advanced, peaceful, and prosperous civilization kasama ang kanyang Shikigami. Yifa, isang young housemate, gusto Seika at ayusin sa kanya upang mahanap ang kanyang mga sapatos na Glai hide upang bully siya. Si Seika ay sumali sa kanyang amay magpraktis siya maliban sa Glai's bullying at nag-aalok na hindi siya mag-aaral sa Academy of Magic. Sa pamamagitan ng kanyang ama bilang coach, ang mga kapatid ay lumipad ng mga target, tinutukoy ang Seika para sa kanyang magic inability. Glai challenge Seika upang lumikha ng isang spell sa target, ngunit Seika, na nangangahulugan na hindi maghahanap ng kapangyarihan, ay dapat maghanap ng isang paraan upang maging malaki nang hindi magiging malaki. Habang ito, ang kanyang ama ay hindi nag-aalok sa kanya ng magic, na naniniwala na ito ay isang pagbabago ng kanyang oras. Si Glai ay nagsisimula, at si Seika ay nag-aaral sa sekreto ng magic. Ang kanyang ama ay nakikita, ngunit hindi nagtatrabaho. 11 taon na ang nakaraan. Sinusubukan niya ang maraming mga demonyo at ginagamit nila sa mga battle sa kanyang nakaraang buhay. Ipinanganak siya ng isang noon-threatening sealed demon. Yuki ay bumalik. Siya ay isang happy, young girl ngayon, ngunit siya ay mas mataas at mas cute sa kanyang unang buhay. Sa bahay, si Glai ay sumali sa Yifa para sa pag-aalok ng tubig sa kanya. Ginproyektado niya ang kanyang inadequacy sa ibang tao at inilagay si Yifa sa kanyang room sa gabi upang mag-demonstrate ang kalikasan. Seika defends siya at sila ay naglalakbay. Si Seika ay nagpapakita ng espiritual na regalo ng Yifa sa backyard. Nakita niya ang kanyang mga bagay gamit ang elementals. Nakita niya ang mga elemental na umuwi sa kanya. Malapit sa kanyang incompetence, siya ay maaaring i-direct ang mga ito. Si Seika ay nag-aalok sa kanya ang power control. Siya ay mahalaga sa kanya dahil siya ay talented. Yifa ay malaman upang i-cast potent fire spells, at Seika ay ngayon 12. Ang kanyang ama ay hindi nangyari sa kanyang birthday. Dahil ang Seika ay hindi maaaring gamitin ang magic, ang Glai at ang Luft ay nag-aalok sa kanya ng combat. Ang isang monster ay nag-atake ang clan house. Ang mga Newts ay mga terrifying enemies. Glai cringe sa ilalim ng isang table. Yifa batay ang Elder Newt sa kanyang mga bagong kakayahan. Si Seika ay binubuo ito sa Poison Oni Flame. Ang clan ay naglalaman ng kanyang kapayapaan. Ang clan ay nakilala ang halaga ng Seika at humihingi sa kanya. Sinabi ni Seika na siya ay dapat maging mas kapaki-pakinabang sa bagong buhay na ito. Ang ama ni Seika ay naninirahan sa kanyang mga kakayahan at pangangailangan tungkol sa kanyang potensyal. Pumunta sa isang party. Nagsimula na rin ang pag-ibig ni Seika. Si Seika ay nag-apply sa Ladonia Magic Academy upang makatulong sa Imperial. Pagkatapos, ang kanyang ama ay sumali. Ipinapakita niya si Yifa, na nagpapakita sa pamilya na siya ay maaaring sumunod sa kanya. Sinabi ni Glai na may tradisyon na lamang ang isa sa kanilang pamilya ay maaaring mag-aral sa akademya. Ang kanyang ama ay sumali at sabi ni Glai na siya ay dapat sumali sa militar. Glai challenge Seika sa isang duel upang makakuha ng isang lugar sa akademya sa isang last-ditch effort. Ang kanyang ama ay mag-judge sa susunod na araw. Ang winner ng akademya, ang kanyang ama ay mag-judge sa araw na yon. Luft ay dumating bilang Yuki comforts Seika. Pumunta siya at nagbibigay ng regalo sa birthday niya. Ang Luft ay sumusuporta sa paglipad ng Seika pagkatapos ng pag-iisa.
Glay bumaba ang window ng Seika upang duel early upang mag-surprise ang kanya. Si Seika ay nagkakahalaga ng kanyang mga spells. Sinusuportahan ni Seika ang pag-atake ng walang pag-iisip. Paralysis ang magkakaiba. Glay ay dapat tumingin sa sakit at makakakuha ng kanyang destinasyon. Pagkatapos ng battle, sinasabi ni Seika sa kanyang sarili na siya ay sumali ng isang iba pang Spirit Plane Monster 6 months bago upang pag-iisip ng isang Elder Note sa Clan House. Ito ay prearranged. Sinabi ni Yuki na siya ay pinili ng mundo na ito upang maging malakas. Si Seika, Yuki, at Yifa ay naglalakbay sa academy sa pamamagitan ng horseback. Si Seika ay nagbibigay sa Yifa ng isang collar na may isang shamrock pendant at magical stones, at sila ay pumunta sa Ladonia, ang magical na lungsod. Ang ama ni Seika ay naniniwala kapag ang anak ni Gilbert, ang kanyang batang kapatid, ay dumating sa kanyang doorstep. Ang kanyang brother ay nawala sa Demon Realms lang daw. Ang kanyang ama, ngayon ang kanyang Uncle Guard, ay naniniwala kung paano ang Seika ay may mga kakayahan na ito. Sinabi niya si Glide sa army, ngunit naniniwala siya na ito ay mas safe para sa mundo. Sinusundan niya si Seika sa akademya upang i-convert siya sa isang hero. Sa akademya, maraming nais na maging kaibigan sa Seika. Ang lungsod ay humahantong sa pamilya ng Lampro. Ang entry exam registration table ay may isang teacher. Ang kanyang orb ay matatagpuan ang magical na kapangyarihan ng mga registrants. Ang fire, water, wind, at earth ay gumagawa ng magic, na kung saan ay may light at dark sides. Yifa malaman mula sa orb na siya ay may fire at wind powers, ngunit ang mga ito ay mababang. Ang magandang katotohanan ni Seika ay nag-shock sa lahat at tumingin ang mga ito laban sa kanya. Amo, isang commoner tulad ng Yifa, impressioned sa kanyang kapangyarihan. Sinabi niya ni Seika na siya lamang sa akademya dahil sa privilegyo ng kanyang pamilya. Si Seika ay nakikita na siya ay tumingin sa isang former student kapag siya ay naglalakbay. Si Seika at Yifa ay gumagawa ng pagsusuri sa pagsusulit kasama, at si Yifa ang hinihikayat na hindi siya nagpasya. Sinabi ni Seika na siya ay okay. Nagsimula sila ng extensive study. Si Seika ay naghahanap upang i-challenge si Hama, ngunit hindi niya alam kung bakit. Sinusundan niya rin ang attention. Ang practical na test ay nagsisimula sa unimpressive talent. Upang i-test ang field spell strength, ibinigay nila ang mga target na may iba't ibang magic resistances. Yifa surprises lahat, kabilang ang Seika, sa pamamagitan ng pag-control ng fire and wind spirits sa test. Si Seika ay naglalakbay at naninirahan ang lahat sa pamamagitan ng pag-aari ng Blue Flames. Siya ay inaasahan upang bumili. Ito ay madaling i-destroy ang unang target at halos ang ikalawang at tatlong. Amo ay higit sa mga expectations ng lahat. Pumunta sa faculty ng mga tanong. Alam nila kung paano ang isang 2 taon na lalaki ay maaaring lumikha ng maraming kapangyarihan. Sa ikalawang araw, ang Seika at Yifa ay naghahambing ng mga test scores, at ang Yifa ang nagkakahalaga ng mas mataas. Siya ay napaka-impresyon, ngunit napakadali. Yifa at Seika makita ang mga Dark Elementals naglalaro sa pamamagitan ng isang mark sa lupa sa kanilang paglipas sa seremonya ng entry. Matapos may handa, sila ay pumunta sa dinner at humihingi ng isang charm upang pananaliksik ang lugar. Lahat ng mga estudyante ay relaxed habang ang celebration ay patuloy. 3 ang mga demonyo ay tumutulong sa mga estudyante. Si Seika ay naghahanap upang isave ang iba pang mga bagong estudyante ngunit nag-alala tungkol sa pag-atake ng atensyon. Ipinanganak niya si Amo ang 3 demonyo. Ipinapakita niya ang Dark Spellcaster na namatay ang 3 demonyo. Ang caster ay naninirahan kapag ang bagong opponent, isang demonic beast, ay lumikha ng malakas na mga spells sa kanya. Ang mga ito ay maaaring gumagamit ng teleportation magic. Sa panahon ng pag-atake, ang demonyo subestimates Seika, naniniwala siya ay bata at dumedalo. Ang caster ay nagpapakita na siya ay naghahanap para sa amo para sa Demon Lord. Nag-iisa siya sa Seika, nangangahulugan na siya ay magsisimula ng mga charms at mababago sa pamamagitan ng mga swords na siya sumulat. Si Seika ay nagpapakita ng kanyang mga kapangyarihan upang ipakita ang kanyang walang limitasyong potensyal. Ang caster ay nakikita ang kanyang disadvantage at inilunsad ang kanyang ulo sa pamamagitan ng Sick Ace Chest, patakbuhin ang kanyang sarili din.
Sinabi ni Seika na ang Miss Uchi ay magpapatuloy ng kapangyarihan, ngunit siya ay napakakaiba sa buhay na ito na malapit siya sa kontrol ng Ayakashi. Amo rescue ang mga estudyante ng dining hall. Si Seika ay mag-atake ang Demon Lord upang gumawa ng amo ang pinakamalaking. Pagkatapos ng isang buwan, lahat ay umalis mula sa seremonya ng entrance demon situation. Si Seika ay nagsimula sa school. Gayunpaman, si Seika ay patungo sa mga demonyo na tumutulong sa Heroi na amo, kaya siya ay nangangailangan upang makakuha ng mga kaibigan sa kanya, ngunit ang kanyang karaniwang at katotohanan ay hindi gumagana. Sa kanyang paglalakbay sa klase ng Miss Karen, nakikita ni Seika ang isang shadow at isang cauldron na levitating at lumipas. Nag-teleport siya at Yifa bago ang kanyang mga nilalaman ay umalis. Ang Drain Stitch. Si Cordell ay humingi ng kontrol sa cauldron at nagsabi na siya ay hindi kaya mahusay sa dark magic tulad ng light magic. Si Seika ay malalaman, ngunit siya ay kilala tungkol sa substansya na sinabi niya ay isang catalysator para sa kanyang mga eksperimento. Ang Seika ay gumagamit ng sample para sa pagsubok. Sinabi ni Karen ang anniversary ng academy at ang kinakailangan para sa tulong ng amo at Yifa sa katapusan ng klase. Kailangan nila na mag-aalok ng bagong estudyante sa templo ng Ladonia Forest. Si Seika ay nagsabi sa Yifa na si Galia ay nakatira sa boses at nag-aalok na pumunta sa lugar. Si Seika ay nagsabi sa Yifa kung gusto niya pumunta sa amo pagkatapos ng klase. Sinabi ni Yifa na siya ay hindi, ngunit siya ay hinihikayat sa aparenteng desire ng Seika na magbayad ng higit pa ng oras sa amo. Si Seika ay nagsabi sa kanya na siya ay alam ang future ng amo at nais na maging kanyang kaibigan. Pumunta sa shrine sa araw ng seremonya. Si Seika ay nakikita ng isa pang magical circle kapag ang amo ay may sakit sa ulo. Ang mga ito ay na-transport sa isang dark dungeon na may mga monsters, kung saan sila ay pinatukoy sa kanila hanggang sa sakit sa ulo ng amo ay distract sa kanya at siya ay may isang malaking hit na bumalik sa kanya. Seika sumulat ang kanyang giant centipede upang protektahan ang mga ito mula sa mga monsters habang amo ay out. Kapag bumalik na ako sa up, I'll start building a new me. Siya ay lumikha ng isang barya upang protektahan ang kanya mula sa pag-ibig. Pagkatapos ng paghahanap ng katawan ng amo para sa mga salita, ang Sega ay nagpasya upang i-transfer ang salita sa isang papel talisman upang protektahan ang kanya pagkatapos na sila pumunta sa barrier. Sa makatuwid, sila ay bumaba ang Dungeons Naga. Sinubukan ni Seika ang kanyang teacher, Mr. Cordell, ay isang demon spy at conspirator na tumutulong sa hero ng academy na si Amo. Amo ay may isang mithril sword at isang malakas na ring para sa kanya. Ipinanganak niya ang Mr. Cordell at i-discover ang kanyang mga kaluluwa at magic. Si Seika ay sumali ng isang demonyo at i-transfer ang pag-uugali sa kanyang sarili bago i-reverse ito at umalis si Mr. ang Cordell. Pagkatapos ng dungeon, Amo ay buksan at sila ay sakali bumuo ng trust at makakuha ng mas malapit. Ang trio ay nakatuon sa kanyang ikalawang taon sa akademya. Siya ay disappointed na ang pagtaas ng seguridad ng Sega ay hindi natagpuan ng anumang bagong demonyo. Ang principal ay sumulat ang mga ito sa kanyang office para sa isang meeting, at ang trio ay malaman na siya ay isang semi-human at nakikita ang mga espesyal na kakayahan ng Sega ang susunod na araw. Nag-invite siya at Mabel, isang first-year student, sa isang capital mixed discipline fighting tournament. Ang principal ay nagpapakita kung bakit Amo at Seika ay hindi inilagay sa tournament. Sinabi ni Amo na siya ay hindi interesado sa competing, ngunit siya ay masakit na hindi niya ibinigay ang pagkakataon. Ang tagumpay ng tournament ay makakuha ng maraming pera at isang lugar sa Royal Guard. Si Amo ay naniniwala na si Mabel ay lamang isang noble na nais na magdagdag ng tournament sa kanyang resume at inaasahan niya na pumunta out early. Mabel narinig ito at tinatawag na Amo malakas at mabuti. Amo challenge Mabel sa isang duel na may practice swords mula sa dalawang malapit na mga estudyante. Si Seika ay makikita ng Mabel ang posisyon bilang isang skilled fighter at nag-aalok ang pagkakataon upang i-test ang kanya. Ang Mabel ay madaling i-block ang mga pag-atake ng Amo na may isang pag-imbued sword at lumabas sa isang mabilis na counter-attack. Amo accuses Mabel of dark magic, ngunit Mabel insults ang hero ng school at pumunta. Si Seika, Mabel, Amo, at Yifa ay pumunta sa isang sasakyan sa kabisera.
Tifa at Amo ay gumagamit ng paglipad, ngunit Mabel ay makikita ang kanilang karaniwang pag-iisip na pag-atake. Si Seika ay silent at hindi nag-correct sa kanya. Sa kabisera, nakikita ni Seika na kung siya at Mabel ay lumabas, sila ay makipag-ugnayan sa semifinals. Gusto niya ng isang mas mahusay na bracket kaysa sa dalawang competitors mula sa parehong school. Si Seika ay nagpadala ng Amo at Tifa sa isang capital tour habang sinusuri niya kung bakit siya ay pinili bilang representante ng academy laban sa Amo, na mas mataas na rank. Sa araw ng tournament, ang bawat competitor ay nakuha ng isang amulet upang protektahan ang mga ito sa battle. Kung ang amulet ng isang competitor ay binuksan, sila ay humihinto. Ang unang contestant, Seika, ay nakikipag-ugnayan sa isang crazy dog mercenary swordsman na subestimates siya. Ang mercenary attacks Seika kapag nagsimula ang round. Si Seika ay mabilis na nagpapakita sa loob niya at inilathala niya na lumipas mula sa ring makakuha ng round. Ang audience ay mahigpit. Yuki contemplates ang kanyang win count pagkatapos ng fight. Siya ay maaaring mag-play, ngunit hindi niya kailangan mag-out. Siya ay nagsisimula kung saan upang pumunta. Pagkatapos, ang isang kilalang water mage ay tumutulong sa Kyle, isang misteryo na mercenary guard na may unknown magic o swordsmanship. Ang Kyle's intense gaze freezes ang tubig mag-gauge, surprising Seika. Kyle calmly approaches ang mage at madaling incapacitates siya, na nangangahulugan ng pag-emotion sa mga manlalaro. Seiga ay makikita sa pamamagitan ng kanyang talismans na Kyle ay isang matinding killer, hindi isang guard. Siya ay maling mata.